So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, mainit-init pa sa mainit na balita. Manny Pacquiao, chinibog, pak, 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 pak. Si Kadigungan. So, chinibog po guys, nilampaso ni Manny Pacquiao, itong si Digong. So, meron siyang ini-reveal na doble-doble daw po ang korupsyon nung administrasyon ni Kadigungan. So ngayon nga po guys, bago tayo dumako sa balitang yan, sa mga hindi po nakakaalam, confirmed na nga po na itong si Manny Pacquiao ay tatakbo bilang senador muli sa 2025 midterm election. So ito na nga po yung balita, no guys. Basahin lang muna natin ha. PBBM, binuking si Manny Pacquiao na sasabak uli sa senatorial election. So, ibinuking ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang plano ni dating Senator Manny Pacquiao para sa 2025 midterm election. So sabi pa dito, sa pagbisita po kasi guys ng Pangulo doon sa General Santos City nung Biyernes, Mayo 10, kasama po si Pacquiao sa mga sumalubong po kay President Marcos, kaugnay nga po sa ginagawang paglilibot at pamamahagi ng tulong sa Mindanao. So bago daw po magsimula ang talumpati ng Pangulo ay binati nito ang bisitang dumalo sa aktibidad kung saan kasama rin si Pacquiao sa mga sa entablado. So ito na nga po guys ang kanyang pagbati. Bago magsimula ang talumpati ng Pangulo ay binati nito ang mga bisitang dumalo sa aktibidad kung saan kasama si Pacquiao sa entablado. Ayon sa Pangulo, hindi niya na kailangang ipakilala ang idolo ng lahat dahil babalik ito sa Senado na ikinatuwa naman ng mga taong dumalo sa aktibidad. Ito yung pagkakasabi ni President Marcos, no? Hindi na natin kailangang ipakilala. At batiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat na si dating senator. At babalik na senador, na si Senator Manny Pacquiao. So, pinakilala niya na nga po guys na muli ulit sasabak sa pagiging senator. Di ba? So, pagiging kawani ng gobyerno. Itong si former Senator Manny Pacquiao. So, guys, ano yung catch dito? Kasi, isa po si Pacquiao sa mga pinakamalakas. For sure ako kasi binalita na ni PBBM, di ba? Na itong si Pacquiao, binisto niya na tatakbo nga po bilang senador. So, meaning to say, kaalyado ni PBBM itong si Manny Pacquiao na isa nga po guys sa mga pinakamalakas ngayong 2025 midterm election. So, yung catch dito guys, pag nabuo po yung senatorial slate ni President Marcos sa 2025, abay mukhang wala na nga po talagang lugar sa mundo itong hugpong ng pagbabago ni Sara Duterte. Kumbaga parang mawawash out sila. Meron man makakapasok sa kanila, yung ibang miyembro ng PDP. Hindi ko lang sure kung makakapasok. Pero kapag mabuo ni President Marcos yung mga taong mas malalakas, 'di ba? Abay for sure tayo na kung meron mang DDS na makapasok sa 2025 midterm election, abay feeling ko nga po guys, hindi na talaga sobrang dami. 'Di ba? Hindi na sila lalago pa. Kumbaga may ilan diyan, 'di ba? Sa 12 merong dalawa, mga ganyan ang makakapasok. Pero hindi po totally majority yung PDP sa midterm election. Now, paano nasabi ni Mima na chinibog ni Manny Pacquiao si Kadigungan? Ito kasi yun, guys. Sa mga hindi nakakaalam, nung panahon ng eleksyon, 'di ba tumakbo bilang presidente itong si Manny Pacquiao. So ngayon nga po guys, si Manny Pacquiao dating miyembro ng if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong ha, ng PDP Laban na umalis siya doon. So ngayon nga po guys, itong si Manny Pacquiao, binisto niya itong mga trabaho nila Kadigungan, which is sinabi niya nga na kung corrupt itong si Pinoy, mas doble at sobra pa ang korupsyon na ginagawa
ni former President Rodrigo Roa Duterte. So sinabi niya po yan kasi hindi niya na daw po masikmura. Meron akong dyan guys, article. Actually panoodin nyo, mayroong video yan guys. Hindi na natin i-play pero nakasaad naman dyan kung ano yung sinabi ni Pacquiao. Ang sabi ni Pacquiao, kung ano yung corruption sa past administration, yung kay Pinoy, mas doble naman ngayon at sobra pa. Ibig sabihin niya dito, kung ano yung corruption sa past administration ng kay Pinoy, mas doble pa yung ngayon at sobra pa. Which is yung administrasyon nga yan ni former President Duterte. Kasi itong kanyang statement is about 3 years ago. So maniwala kayo sa akin, hindi kumakain yung ginagawa ng mga ito. So nung tinibog nga ni Manny Pacquiao, itong si Digong, syempre malakas si Digong during that time. Hinamon niya. Hinamon ni Kadigungan itong si Manny Pacquiao na sige, kung yan yung tingin mo, i-reveal mo yung mga ahensya ng mga korap na tinutukoy mo. Yan yung paghahamon ni former President Rodrigo Roa Duterte dito nga po kay Manny Pacquiao. So pangalanan mo. Sabi naman ni Manny Pacquiao, bakit ko pangangalanan? Kilala ko lahat ng yan. Syempre, natatakot din nata na makasuhan itong si Manny Pacquiao, so hindi niya pinangalanan. Ngayon naman, sumali sa eksena itong si Trillanes. Ang sabi naman ni Trillanes, guys, nahihinaan naman ako sa posisyon ni Pacquiao na unahin ng Department of Health. Ang pinakakurap na opisina sa gobyerno ay ang Malacanang mismo. Sila Duterte mismo. So doon mo makikita na hindi kayang banggain directly si Duterte ngayon. Pero mayroon po talagang meaning yung sinabi ni Pacquiao. Yan po yung saad ni Trillanes. Kasi yung sabi lang po kasi ni Manny Pacquiao na yung isa daw sa pinakakurap na institusyon ni Duterte ay yung PhilHealth. Which is hindi ko naman sure kung totoong corrupt. Pero yung totoong corrupt kasi dito, guys, yung formally. Kasi ngayon, guys, sa mga hindi nakakalam, may article ba tayo dito? Ito guys, yung ombudsman affirmed graft indictment versus formally official. So sa mga hindi nakakalam, guys, ginawa pong business nila Digong yung face shield at face mask nung panahon ng pandemic. Yung unang labas nga ng face shield, umabot sa 130 pesos, diba? 130 pesos. Tapos yung nabisto sila, bigla ang bagsak. From 130, naging 35 to 30 pesos na lang ang face shield. Diba? So, noon, nakalusot sila, pero ngayon, hindi. Yung lahat ng mga official na bilong dito sa formally na to, ay kakasuhan nga po. Which is, naniniwala na talaga ako na totoo yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao na doble ang corruption sa panahon nga po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ewan ko ba dito kay Manny Pacquiao, hindi niya na lang dinirekta itong si Digong. Tama nga naman si Trillanes, medyo nahinaan tayo kay Pacquiao kasi sinabi niyang corrupt pero hindi niya dinirekta. Diba? Dapat kung magsasabi ka ng corrupt, ikaw mismo kay administrasyon mo yan, ikaw yung corrupt. Diba? Ganoon. So ngayon nga po guys, si Manny Pacquiao ay kumakatok na naman po sa puso ng mamamayang Pilipino na iboto nyo daw siya. Sa totoo lang, madami pa din mga nagagalit dito kay Manny Pacquiao kasi masyado po yung kanyang mga binitawang paninira din kay President Marcos, 'di ba? Yung sa 213 billion estate tax, yung mga ganon na mga paninira. Pero anyway, kung ang presidente nga friend niya na si Manny Pacquiao, edi move on na din tayo kasi sa politika nga guys, bawal ang balat sibuyas. There is no permanent friends or ally, only permanent interest. Naniniwala ko sa na yun, sa katagang yun. Anyway, ito na guys, si Manny Pacquiao confirmed na tatakbo nga po bilang senator sa midterm election at siguro naman tayo, sigurado na tayo na miyembro to ng Uniteam. Uniteam ba? Basta hindi kasama sila sa Uniteam. For sure, miyembro to guys ng partido ni President Marcos kasi hindi niya naman to i-announce kung
hindi niya nga kapartido itong si Pacquiao, 'di ba? So I think they are bonding together, close together. So, yan na. Binuklo na nga ni PBBM. So anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video. So yun lang po guys. Bye-bye. Maraming salamat.